Hello guys, so good morning. Yan. It's on Saturday morning today. Right. So meron tayo ditong Redmi, Redmi 10, Redmi 10. Ayan. So ito yung one of the latest ni Redmi. So Redmi 10. Ang problema nito, not charging. So yan, so, saksak natin yung charger. Then, yan parang hindi bumabaon masyado or ayan, parang anluwag or I don't know ano yung nangyayari. Pero bago to eh. No, masyadong maluwag siya. Ayan, masyadong maluwag yung ano natin. Yung sa charger niya, charging port. So medyo maluwag. Sige, buksan na natin. Paano ba ito buksan? Hot air lang guys ang gagamitin natin. Ganyan. Ganyan lang. Ayan. So pag mainit na kasi naka 5 yung settings ng ano ko. Then kuha lang kayo ng plastic. Medyo makapal na plastic guys. Yan. Yan. Tapos ganun nyo lang. Dito kayo mag-umpisa. Huwag doon sa may power button. Kasi dito, you need to be very careful in this part. Kasi mayroon yan dyan naka-usling ano. Yung kanyang sa, ito, fingerprint. Yan. Yan, ganyan lang. Tapos dito, daan-dahan na lang dito guys. So careful lang kayo dito. Pag medyo matigas, so huwag nyo nang pilitin dyan. Balik naman kayo doon sa kabila. Yan. Yun. Then, that's it. Then, basta ingatan nyo to. Dahan-dahan lang. And that's it. Ito. Yan ang sabi ko nga. Ayan na siya. Ito yung flex niya para sa sensor. Ano, sa sensor yan. Kung pag naputol yan, nako, bibili ka niya ng bago or madi-disable yung sensor. I mean, yung kanyang fingerprint. So, yun yung mangyayari. Power off muna natin. So, yung bagong-bago pa. Hindi pa nasa-set up masyado yung phone na to. I don't know kung saan nila to binili. So, sa Sipokot ata or Naga City. Then, kapag mga ganito mga Redmi, then Xiaomi, ganon. Mga made in China, ayan, mga green yung kanyang mga ano. Green yung kulay ng kanilang tornilyo. Parang kakaiba, di ba? Medyo mahirap lang siyang tanggalin. Ay nako guys, sama ng pakiramdam ko talaga. Yan, na-broken na natin yung seal. Pag hindi kasi natin to tinanggal, hindi natin matatanggal yung ano, sa part na to. Hindi natin makikita to. Kaya kailangan talaga itong baklasin.
Sige. Bakit ayaw pa? Yun, tigas lang. Unang bukas to guys. Ang hirap. Yun. Ayun, meron pa pala. Nakasilyado pa oh. Meron pa pala. Hindi masyadong halata. Yun. Kaya naman pala medyo matigas. Meron pa ba? Ito, natanggal pala yun. And meron pa siya sa loob. Yun, that's it. So, nawala ako dun ah. Then ito, tanggalin na natin. Yan, that's it. Ayan. So, dito, ito tanggalin natin. Yan. Tanggalin natin yung cover. Careful lang. And that's it. Then, ito. So, mas maganda na tanggalin nyo yung battery. Tanggalin natin yung battery. Yan. Para ano lang. Para safe tayo. Parang hirap ng tanggalin ito. Yan, so yung problema niya guys ay not charging. Sige. Sulusod tayo. Makita natin. Bakit ba siya not charging? Ayusin ko lang yung aking microscope. Nako guys, parang ang dumi lang. Bagong-bago yung phone pero may nakasiksik ng dumi agad. Ayan, madumi siya sa loob. May masyadong madumi siya sa loob. Ayan, may dumi siya sa loob as in totally madumi. Yun okay. So binuksan pa natin, may dumi lang pala sa loob. Kaya pala hindi masyadong pumapasok yung charger. Kasi madumi yung loob. Ayan. Dito.
So, tatanggalin ko siya. Nako. Ano yung pantanggal ko dito? Ito na lang. Capacitor. Right? Sige. Hindi ko lubos ma-imagine kung paano nakapasok ang duming ito dito. Ayun, oh. Ayun. Ayun, oh. Ito yung dumi niya. Ayun, oh. Tingnan niyo. So, sa tingin ko, yung nangyari ganito. Pwedeng nahulog to sa, sa lupa. Yung malambot na lupa. Gaya nung basud, kung alam niyo yung basud. So, kasi yung, yung may-ari nito, magtatanim. So, nagtatanim sila ng eggplant. Yung talong na tinatawag. Ayun, oh. Dumi, oh. Ayun. So, matagal na to. So, pwedeng yung location niya, hindi talaga malinis yung nabagsak, tapos naipon na yung dumi. Ayan. Yun yung naging cause kung bakit ayaw mag-charge. Tingnan nyo naman yung duming yan. Ang dami, di ba? Ang daming dumi. Sige. Yan. I-brush ko na lang muna siya para matanggal pa yung ibang dumi. Tingnan ko ulit. Kita nyo ba? Yan. Laki kasi ng daliri ko. Yun. Yun. May konti pang dumi. I-brush ko lang. Careful lang dito. Kailangan kasi careful lang yung pag natin dito. Dahan-dahan lang. Yan. Dami, Talagang hindi yan magcha-charge. So, ito binaklas ko lang kasi siya para mas makita ko. Kasi may na yung, yung mata ko talaga kung hindi ako gamit ng microscope. So, sa case ninyo, kapag ganun yung nangyari, kung kita nyo din naman, sungkitin nyo na lang. Kung madumi, sungkitin nyo. So, wag na kayo maghanap pa ng technician, kayang-kaya nyo na itong mga ganitong bagay. Linisin nyo lang, then gamit kayo ng, sipilyo na hindi nyo nagamit. Yan. Then, that's it. Okay na siya. Ito, okay na to. So, nabuksan lang natin yung unit. Anyway, sa kasi, kailangan ko magpasiguro. So, mabuti na yung nakapasiguro tayo. Saka kung hindi ko ito babaklasin, tapos nagawa kong linis-linis lang sa so nakakahiyang magsingil ng kahiyang magsingil ng medyo malaki. So, singilin ko to ng 1,500 si customer. Okay na yun, 1,500. Nako naman, 1,500. Wag naman sana. Parang ayaw mag-lock. Ayun. Okay. Balik natin yung flex, pati yung kanyang, ito grounds ito guys, ground. Yan. Grounds yan. Ito. Then, balik natin yung kanyang battery. Alright. Ibalik natin to. So, dami ko pang tinanggal para ma-check lang yun. Ganun lang pala yung kadali. Anyway, okay lang yun.
So, pag technician ka talaga, you will not look for, you know, you will not look for a short method, ano. So, long method palagi. Yan. Try natin. Pumasok na ba? Parang ang tigas ah. Yun. Tingnan natin kung mag-charge. Ayun, di ba? Charging na siya. MI. Yan. Alright. Charging 69%. So, ganun lang pala siya kadali. Ganun lang siya kadali. Pero, yun nga. Nagamit tayo ng ano. Okay. Turn off na natin yung ating workstation. Then, ibalik na yung balik na natin to. So, madami tayong tinanggal. Ako lang pala, hindi pala kayo. So, ayan guys, if you are new into my channel, so please don't forget to subscribe. You can leave a comment para at least masagot ko yung tanong ninyo kung may mga katanungan kayo. Hindi lang sa cellphone, kundi sa iba ding bagay. Laptop, TV, printer. Yan. So, yan. Nagre-repair tayo niyan guys. So, bisitahin nyo na lang yung natin, YouTube channel. Baka sakaling may hinahanap kayo na mahanap nyo sa channel ko. So, yun lang. Ganun lang. Hanapin nyo na lang. Wag na din sa susunod na manonood kayo ng video natin. So, dito sa YouTube channel natin na to. So, please, paano naman, wag na kayo mag-skip ng ads. Pagbigyan nyo naman ko guys. So, sa loob ng isang taon, isang beses lang ako nagsasweldo. Almost 5,000 lang yan. So, pagbigyan nyo naman ako. Kung pwedeng monthly naman, kahit 5,000 monthly lang, okay na yun. So, hindi na ako magtuturo, magre-repair na lang ako. Medyo nakakapagod sa sa teaching. Actually, kagagaling ko lang sa seminar kahapon. And then, 2 days and 1 night, yun. Sobrang busy namin ngayon sa school, as in totally. Nandyan yung NC2, Computer System Servicing NC2 assessment. So, nag-training muna sila. Training ko muna. Then, nagpa-assess kami. So, yun. Meron akong 4 na hindi naman totally failed, kundi meron silang hindi kinayang i-perform yung COC3. Yun na yung installation ng configuring the ADDS, DHCP, yung printer, then file sharing or folder sharing. So, hindi nila yun nagawa. Nagka-problema kasi, actually, yung network adapter, 2. So, nailagay nila yung naka-built-in dun sa naka-built-in sa board ng desktop computer. So, since hindi nila nalito na eh. So, upon training, pinaliwanag ko yun sa kanila kasi 2. Kapag may ganun mga nasa expansion slot na network adapter, yun dapat ilalagay kasi yun yung naka-active or naka-enable. Automatically kasi kapag nag-add tayo ng add-ins na NIC, Network Interface Card, so automatically mangyayari yan, madi-disable yung ating nasa board kasi pa-priority nyo yung in-add natin. So dun sila nagkamali. So hindi nag-ilaw, then red yung then error. So ganun.
Ayan guys, napakwento na ako sa inyo. So please lang, ano nyo naman ako, supportahan nyo naman ako sa hindi pag-skip ng ads para at least kumita naman tayo. So, honestly speaking, yung kinikita ko dito, pati yung sa napupunta lang yung sa teaching. So, bumibili ako ng RG45, ng cable, yan. Then, gasolina papunta dun sa training center, assessment center. Ayan. So, medyo malayo din ng kaunti. Kaya, yun, as in totally. Wala talagang fund yung school namin kasi medyo maliit lang yung school namin. So, yung mga kailangan, halimbawa, nagka-problema yung laptop, kagaya ng isang laptop, yung attendance as pang attendance system namin na laptop, yun wala. Ang ginawa ko doon, pinalitan ko ng LCD kasi yung LCD niya nagbi-blink na. So talagang palit LCD na yung guys. Ayun, abonado na naman tayo guys. Anyway, wala naman ako doon. I am not after with that. Yun lang. Nasa service lang tayo. Kaya ako sa inyo, bilang pagtulong na din sa akin, pakiusap ko lang. Yun lang may tutulong nyo sa akin. Natutulungan ko kayo sa mga videos na to. Then, pakiusap ko lang. Please don't skip the ads para at least matulungan nyo din ako. At the same time, matulungan natin yung mga estudyante namin na magpatuloy sa pagpa-assess. Kasi actually, wala talaga kaming totally fund. Kasi medyo maliit lang kaming school. So, pero yearly ako nagpapa-assess. I do it in my own. So, yung training, ako na nagtitraining sa kanila din. Nagbabayad na lang kami sa assessment center, training package. So, nililess ko na lang yung professional fee kasi ako na yung nagtuturo sa kanila. Kasi alam ko na yung pinaka-main process ng assessment. So, ganun lang. So, ganun lang yung ginagawa ko guys para hindi masyadong mabigatan yung estudyante. So, magkano ba yung binabayad namin sa training namin sa assessment center? 1,000 pesos, yun. Then, panggasolina, yan. Yung pamasahe, yan. Then, pagkain nila. Medyo malaki-laki din yung ginagastos ng estudyante. Pero, ang kagandahan doon, nagiging NC2 holder na sila, guys. Ayan, antayin ko na lang matuyo to, guys. Antayin ko na lang matuyo ito. Then, yun, pwede na itong kunin ni customer. Alright. Ay, sorry. So, nagalaw natin. Alin ba dito yung niya? Ito ba? Inisin muna natin. Ang dumi na. Ang bagong-bago pa lang, pero ang dumi na ng Yun. Tama ba? Alright. Ayan. 10 charge ulit natin. Tingnan natin. Yun. And that's it. So, thank you so much guys. Maraming salamat sa panonood. At huwag niyong kakalimutan, pa-subscribe na lang, pa-comment, then pa-share naman ito. Lahat ng mga videos natin, educational videos yan na makakatulong sa inyo. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.